Nararamdaman mo ba ito kamakailan, Gemini? Ang kakaibang pagkabalisa na parang may bumubuo sa ilalim ng iyong buhay, tahimik pero makapangyarihan. Hindi ito stress. Hindi ito nagkataon. Ito ay ang universo, naghahanda upang ibigay ang matagal mo nang ipinapanalangin, isang himalang pinansyal. At hindi ito mangyayari sa malayong hinaharap. Darating ito sa Hulyo 15. Hindi ito basta-bastang petsa sa kalendaryo. Ito ay isang enerhetikong pagliko ng kapalaran, isang sandali na maaaring baguhin ang iyong pananalapi, ang iyong kumpiyansa, at ang koneksyon mo sa kasaganaan magpakailanman. Nagsisimula nang lumitaw ang mga palatandaan. Ang tanong ngayon ay, bukas ka ba upang tanggapin ang paparating na biyaya? Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, may gabay ang langit. Ang langit ay gumagabay sa mga pusong nakaayon sa layunin. At sa sandaling ito, Gemini, ang langit ay direktang nakikipag-usap sa iyo. Ang Hulyo 15 ay hindi basta-bastang araw. Ito ay isang araw kung kailan magsasama-sama sa isang bihirang sayaw ng kalawakan ang universo, ang iyong ruling planet na si Mercury, at ang planeta ng kasaganaan, si Venus. Itong sandaling ito ay isinulat para sa iyo. Hindi para sa lahat. Hindi para sa karamihan. Kundi para sa iyo, Gemini. Ang mga bituin ay hindi lang nangangako ng himala. Inihahanda ka nila para rito. At nitong mga nakaraang araw, dama mo na ito. Isang paghila patungo sa isang mas mataas na layunin. Isang bulong sa iyong kaluluwa. Isang kakaibang magnetismo sa paligid ng pera, oportunidad, at tagumpay. Ngunit ang sandaling ito ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa alignment. Ito ay tungkol sa pagharap ng may malinaw na intensyon. Sa pagbitaw sa mga bagay na hindi na para sa iyo. At sa pagyakap sa enerhiya na matagal nang kumakatok sa iyong buhay. At sa video na ito, matutuklasan mo kung paano mo ito magagawa. Dahil pagdating ng Hulyo 15, hindi ka lang basta maghihintay ng himala. Handa ka na para tanggapin ito. Yan ay cosmic na ni enerhiya ng Hulyo 15. Hindi ito yung mga bituin sa pelikula. Kundi ang mga tahimik na nakamasid sa bawat tagumpay, pagkabigo, at pagbabalik mo. Sa Hulyo 15, may mangyayaring makapangyarihan at bihira sa kalangitan. Magkakatugma si Mercury, ang iyong ruling planet, at si Venus, ang planeta ng kasaganaan, atraksyon, at biyaya. Ang pagkakatugmang ito ay hindi lang basta galaw ng mga planeta. Ito ay pagbubukas ng gateway. Isang enerhetikong daanan kung saan nagsasama ang komunikasyon, kagustuhan, at manifestasyon at maaaring magdulot ng pagbabago sa buong buhay mo. Para sa Gemini, mas lalo itong makapangyarihan. Bakit? Dahil si Mercury ang namumuno sa iyong isipan, mga salita, at mga ideya. Siya ang dahilan kung bakit nararamdaman mo ang mga bagay bago pa man mapansin ng iba. Bakit mabilis ang iyong isip, bakit intuitive kang magsalita, at bakit malakas kang mangarap kahit pinagdududahan ka ng iba. At kapag hinawakan ni Venus si Mercury sa pagkakatugmang ito, parang nagiging magnet ang bawat iniisip mo. Anumang pagtuunan mo ng pansin, lumalawak. Anumang banggitin mo, mas mabilis na dumarating. Anumang paniwalaan mo, unti-unting nagiging realidad. Ngayon, ihalo mo ang cosmic na pormulang ito sa diwang Pilipino. Isang kultura na pinapahalagahan ang panalangin, intuisyon, at paniniwala sa gabay ng langit. At hindi lang basta astrology ang makukuha mo. Makakamtan mo ang isang aktibasyon. Sa Hulyo 15, ang enerhiya ng universo at ng iyong mga ninuno ay lalakad kasama mo. Maaaring maramdaman mong may dapat kang simulan. Na dapat mong tanggapin ang isang oportunidad na muntik mo nang palampasin. O bigkasin ng malakas ang isang pangarap na matagal mo nang itinago. Huwag mo itong baliwalain. Ito ang sandali. Ito ang alignment. Ngunit tandaan, mahalaga ang timing. Hindi habang buhay bukas ang portal na ito. Ito'y isang window, saglit lang itong magbubukas at muling magsasara. Kaya kung haharap ka ng may malinaw na intensyon sa araw na ito, kahit maliit na pagbabago sa iyong kaisipan ay maaaring umalingaw hanggang sa iyong pinansyal na kinabukasan. Kaya't kung ikaw man ay magsusulat ng intensyon, bubulong ng panalangin, o buong pusong magsasabing handa na ako tandaan mo, nakikinig ang mga bituin. At sa pagkakataong ito, mas mabilis silang tumutugon kaysa dati. Palatandaan malapit din isang pinansyal na himala.
Minsan, ang himala ay hindi nagsisimula sa pera. Nagsisimula ito sa isang pakiramdam. Gemini, kung nakakaramdam ka ng kakaibang halo ng pagkabalisa at pag-asa. Hindi ito aksidente, ito ay isang senyales. Madalas magpadala ang universo ng banayad na mga palatandaan bago ang isang malaking pagbabago. Pero tanging ang mga taong marunong makinig, yaong tahimik sa loob, ang kayang makapansin nito. Narito ang mga senyales na maaaring nararanasan mo na. 1. Paulit-ulit na mga numero, lalo na ang 1, 5, at 8. Kung madalas mong makita ang 11 oras 11 minuto, 555 o 888, seryosohin mo ito. Ito ay mga universal number codes. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, lalo na sa mga matatanda at albularyo, ang mga paulit-ulit na numero ay itinuturing na mensahe mula sa espiritu o sa mga ninuno. 1 katumbas equals may bagong simula na umuusbong. 5 katumbas equals may makapangyarihang pagbabago na paparating. 8 katumbas equals pera, kasaganaan, at karmic na gantimpala. Kapag nakita mo ang mga numerong ito sa iyong telepono, resibo, o orasan, mumiti. Ginagabayan ka na. 2. Matingkad na panaginip o pagdalaw ng ninuno. Napanaginipan mo ba ang mga namayapang kamag-anak? Naramdaman mo ba ang kanilang presensya sa gabi o sa katahimikan? Sa maraming pamilyang Pilipino, naniniwala tayong nakikipag-usap sa atin ang ating mga ninuno kapag may mahalagang bagay na paparating. Kung bumisita sila sa panaginip mo, kahit saglit lang, ito ay senyales. Ipinapantay nila ang landas para sa iyong biyaya. 3. Bigla ang pagnanais maglinis, mag-donate, o baguhin ang iyong kapaligiran. Kung bigla kang nakaramdam ng pagnanais na linisin ang iyong kwarto, ayusin ang mga gamit, itapon ang lumang damit, o mag-donate. Ito ay enerhiyang gumagalaw. Nagbibigay ka ng espasyo. Hindi lang sa pisikal, kundi sa espiritual. Sa mga tahanang Pilipino, ang paglilinis ay isa ng ritual. Hindi ka lang nag-aalis ng alikabok, inaalis mo rin ang bara sa enerhiya. At kapag malaya ang daloy ng enerhiya, malaya ring dumadaloy ang pera. 4. Mga oportunidad na pinansyal na dumadating walang paanyayan. May biglang nag-message na dating kakilala. May random na freelance offer. May nakitang pera na hindi mo inaasahan. Maaaring maliit ang mga ito sa paningin ng iba. Pero ito ay mga senyales na tinitingnan ng universo kung handa ka na. Bukas ka ba sa pagtanggap kahit sa mga di inaasahang paraan? Handa ka bang magtiwala sa proseso, hindi lang sa plano? 5. Emosyonal na paglilinis, lalo na sa usapin ng self-worth. Gemini, umiiyak ka ba ng walang malinaw na dahilan? Nakakaramdam ka ba ng biglaang lungkot dahil sa mga alaala ng kahirapan, pagtanggi, o kawalan? Ito ang pinakamalalim. Bago dumating ang isang himala, kailangan munang maglabas ng emosyon ang iyong kaluluwa. Parang spiritual detox. Hindi ka bumibigay, pinapalaya mo ang sarili mo. At kapag nailabas mo na ang lahat ng hindi na para sa'yo, doon palang masisiksik ng universo ang bagong biyayang paparating. 3. Enerhetikong harang-ingay dapat bitawan bago Hulyo 15. Bago dumating ang isang himala, madalas nagtatanong ang universo ng isang simpleng tanong. Handa ka na ba talagang tumanggap? At kadalasan, ang totoo hindi pa. Hindi dahil hindi mo ito karapat-dapat, kundi dahil may mga invisible blocks sa iyong enerhiya, mga hadlang na baka hindi mo pa alam na nariyan. Kung gusto mong buong-buo mong mabuksan ang pinto sa Hulyo 15, ito ang 3 enerhetikong pasaning kailangang mong pakawalan. Lalo na kung lumaki ka sa isang pamilyang Pilipino kung saan ang sakripisyo ay tila ipinagmamalaki at ang paghihirap ay tila minanang pamana. 1. Guilt o konsensya sa pagtanggap ng pera. Sa kulturang Pilipino, marami sa atin ang lumaking naniniwala na ang pera ay dapat manggaling sa hirap, sakripisyo, o kahit sakit. Tinuturuan tayong huwag humingi. Huwag umasa. Huwag maging sakim. Kaya kapag nagsimulang dumaloy ang pera, kahit na ito ay biyaya o regalo, nakakaramdam tayo ng konsensya. Tinatanggihan natin ito. Madalas nating sinasabi, sobra na to para sakin. Hindi ko naman kailangan, ibigay mo na lang sa iba. Wala naman akong ginawa para dito. Pero narito ang katotohanan. Hindi mo kailangang magdusa para maging karapat-dapat. Ang pera ay hindi gantimpala sa sakit. Ito ay enerhiya lamang at may karapatan kang tumanggap ng maluwag. 2. Takot humingi ng tulong.
Ilang beses mo nang tiniis ang lahat ng mag-isa, Gemini. Nagpapanggap kang ayos lang, kahit hindi, dahil ayaw mong maging pabigat. Maraming Pilipino ang may tahimik na pasan, ang paniniwalang ang paghingi ng tulong ay kahinaan. Pero sa espiritual na pananaw, ang tulong ay bahagi ng divine design. Inilalatag ng universo ang tulong sa pamamagitan ng ibang tao. Kaibigan, mentor, kapamilya, o kahit estranghero. Kapag hinarangan mo ang tulong, hinarangan mo rin ang himala. Pero kapag binuksan mo ang puso mo at sinabi mong, handa na akong tumanggap, ang sagot ng universo ay, sa wakas. 3. Paniniwala na ang paghihirap ay marangal. Ito ang pinakamalalim. May dangal sa pagtatrabaho ng mabuti. Pero sa kung anong paraan, natutunan nating dakilain ang paghihirap mismo. Na tila ba kung mas marami tayong tiniis, mas karapat-dapat tayong umunlad. Ngunit ang kasaganaan ay hindi kinikita sa sakit. Ito ay hinihila sa pamamagitan ng alignment. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa walang humpay na sakripisyo. May karapatan kang gumaan ng buhay. May karapatan kang tumanggap ng walang hadlang. May karapatan kang umunlad, hindi lang basta makatawid. At kapag binitawan mo ang paniniwalang ito, kahit kaunti lang, binubuksan mo ang pintong pangarap lamang ng iyong mga ninuno. Gemini, ang mga enerhetikong harang na ito ay hindi mo kasalanan. Ito'y minana. Pero maaaring magwakas sa'yo. Dahil ang Hulyo 15 ay hindi lang tungkol sa kung anong darating. Ito rin ay tungkol sa kung anong kaya mo nang pakawalan. Iyan ni ritual ng Hulyo 15 para tawagin yan Janet Himala. Gemini, ang enerhiya ng Hulyo 15 ay hindi pasibo. Hindi ito isang bagay na basta mo na lang hihintayin. Ito ay isang enerhiya na dapat mong salubungin gamit ang iyong presensya, kalinawan, at intensyon. Isipin mo ang sandaling ito bilang isang banal na pinto. Pwede mong katukin. O maaari kang lumapit dala ang susi at buksan ito ng buong buo. At ang ritual na ito ang iyong susi. Ito ay pinaghalong cosmic alignment, sagradong timing, at paggalang sa mga ninuno. At ito ay partikular na idinisenyo para sa'yo. Lalo na kung ikaw ay nasa Pilipinas, kung saan ang mismong lupa ay mayaman sa espiritual na enerhiya at tradisyon. Mga kailangang ihanda. Isa, berdeng kandila, simbolo ng kasaganaan at paglago. 3, barya, anumang uri ng pera, mas maganda kung makinang, simbolo ng daloy ng pera. Maliit na papel at panulat. Tahimik na lugar kung saan hindi ka maabala. Optional, insenso o palo santo para linisin ang hangin. Hakbang-hakbang na gagawin. Hakbang 1, pumili ng tamang oras. Pinakamainam na gawin ang ritual sa 11 oras 15 minuto diyan o 8 oras 8 minuto uwat ng Hulyo 15. Bakit? Dahil ang mga oras na ito ay naayon sa numerolohiya. 1, bagong simula 8, kasaganaan, at 11, banal na gabay. Hakbang 2, linisin ang iyong enerhiya. Bago magsindi ng anuman, huminga ng malalim ng ilang beses. Kung may insenso ka, paikutin ito sa paligid, lalo na sa pintuan at bintana. Mahinang sabihin, binubuksan ko ang daan para sa mga biyaya. Inilalabas ko ang mga hindi na akin. Tinatanggap ko ang bago. Hakbang 3, sindihan ang berdeng kandila. Habang sinisindihan ito, huwag lang basta panoorin ang apoy. Damdamin mo ito. Ito ay kumakatawan sa iyong panloob na apoy, ang iyong kahandaang tumanggap. Hawakan ito sa harap mo at sabihin, ako ay bukas. Ako ay karapat-dapat. Ako ay nakaalin. Hayaan mo lang itong nakasindi habang nagpapatuloy ka. Hakbang 4, isulat ang iyong intensyon. Sa papel, isulat mo ang mga salitang ito. Handa na akong tanggapin ang aking pinansyal na himala. Hinahayaan kong dumaloy ang pera sa aking buhay ng may kadalian. Tinatanggap ko ang mga oportunidad na nakaayon sa aking pinakamataas na landas. Isulat ito ng dahan-dahan, may damdamin. Ito ang iyong kontrata sa universo. Hakbang 5, iayos ang mga barya. Ilagay ang 3 barya sa triangle formation sa ibabaw ng papel. Isipin mong pumapasok ang pera sa iyong bahay, sa iyong bank account, sa iyong mga palad. Hindi mula sa takot, kundi mula sa daloy. Sa tradisyon ng Pilipino, ang barya ay iniaalay sa simbahan hindi para magmakaawa, kundi bilang pasasalamat sa paparating na biyaya. Hindi ka humihingi. Tinatanggap mo ang para talaga sa'yo.
Hakbang 6, bulongin ang mantra ng 3 beses. Natatagpuan ako ngayon ng mga himala. Tinatanggap ko ng may biyaya. Lumalakad ako ng may pananampalataya. Sabihin ito ng 3 beses. Pumikit. Huminya. Hakbang 7, isara ang ritual. Hayaan mong magsindi ang kandila hanggang maramdaman mong tapos ka na o kahit 15 minuto. Itabi ang papel at mga barya sa ilalim ng iyong unan o sa isang kahong sagrado hanggang sa susunod na full moon. Pagkatapos nito, maaari mo na itong ibaon o pakawalan sa tubig o hangin. Ngumiti. Tapos na ang gawaing espiritual. Ito ay hindi pamahiin. Ito ay alignment ng espiritu. Kapag nakikipag-ugnayan ka sa enerhiya sa ganitong paraan, may intensyon, kababaang loob at paggalang. Tumutugon ang universo. At sa Hulyo 15, ang tugon ay mabilis. Hindi dahil ikaw ay nagmakaawa, kundi dahil ikaw ay naniwala. Kung when then susunod, inay palatandaan dinay tumatanggap ali ene. Gemini, kapag natapos mo na ang ritual, may nagbabago. Hindi ito palaging malakas o dramatiko. Pero ito ay isang pagbabagong mararamdaman ng iyong espiritu. Maaaring matuksok ang umasa ng paputok. Pera agad sa bangko, job offer kinabukasan, o isang taong biglang nagbibigay ng tseke. Pero ito ang katotohanan. Ang mga himala ay hindi palaging sumisigaw. Minsan, sila ay bumubulong. Ang tunay na tanong ay hindi kailan ito mangyayari. Kundi, kaya ko bang manatiling bukas hanggang sa ito ay dumating? Isa, mas magaan ang pakiramdam, emosyonal o enerhetiko. Mapapansin mong may kakaibang katahimikan pagkatapos ng ritual. Hindi mo alam kung bakit, pero parang nabawasan ang bigat sa dibdib mo. Mas magaan, mas may pag-asa. Ibig sabihin nito, nagre-realign na ang iyong enerhiya. Hindi ka na nakakabit sa takot, naka-vibrate ka na sa tiwala. At ang kapayapaan, madalas, ay unang patunay na narinig ang panalangin mo. 2, bigla ang oportunidad ang lumilitaw. May kaibigang nagsabi tungkol sa trabaho. May dating kliyenteng biglang nag-message. May narinig kang usapan na nagbigay ng bagong ideya. Ang mga random ina ito ay hindi aksidente. Sila ay mga tulak ng universo. Huwag mo silang i-overthink. Sabihin mong tuklasin. Sundan ang daloy. 3, nawawala na ang mga delay at balakid. Yung matagal nang nakabinbin, biglang gumagalaw. Yung hindi sumasagot, biglang nagparamdam. Maaaring maliit lang sa paningin mo. Pero ito ay senyales. Unti-unting inaalis ang mga harang. Bumubukas na ang landas mo. 4, lumilitaw ang lumang paniniwala at unti-unting nawawala. Maaaring marinig mo sa iyong isip ang mga linyang tulad ng, parang sobrang ganda naman nito. Hindi ako ganun kaswerte. Paano kung walang magbago? Huwag mo silang labanan. Kilalanin mo sila. Sila ang huling bakas ng dating ikaw, sumusubok pang kumapit. Pero ngayon, nakashift ka na. Lumakad ka na sa enerhiya ng pagtanggap. Huminya. Ngumiti. At sabihin, yan ang lumang ako. Ngayon, lumalakad na ako sa pananampalataya. 5, nagsisimula kang magtiwala kahit walang patunay. Ito ang pinakamakapangyarihang senyales. Hindi mo na hinahanap ang mga senyales. Hindi ka na desperado. Hindi mo na obsessively chine-check ang bangko. Nagsisimula ka ng magtiwala na ang para sa'yo ay nasa daan na. At iyan ang tunay na vibration ng kasaganaan. Kapag nabubuhay ka sa ganitong frequency, ang pera, oportunidad at kapayapaan kusang lumalapit sa'yo. Dahil ang totoo, Gemini, hindi ikaw ang naghihintay sa himala. Ang himala ang matagal nang naghihintay na maging handa ka. Huling mensahe panandang pandagdag panawagan ng pagkilos. Gemini, nakarating ka sa puntong ito hindi dahil sa aksidente. Hindi mo lang basta nadaanan ang mensaheng ito. Ginabayan ka ng sarili mong enerhiya ng banal na oras. At marahil ng iyong mga ninuno na matagal nang naghihintay. Na ikaw ang babasag sa lumang siklo. May gumigising sa loob mo ngayon. Isang bagong kamalayan. Na hindi mo kailangang habulin ang bagay na nakatakda na para sa'yo. Kailangan mo lang makipag-alin dito. Ang Hulyo 15 ay hindi lang petsa. Ito ay isang salamin, ibinabalik sa'yo ang sarili mong kapangyarihan. Nararamdaman mo na ang mga senyales.
Naalis mo na ang mga harang. Nagawa mo na ang ritual. At ngayon ang tanging natitira ay ang tumanggap. Kaya kapag lumapit ang takot, kapag bumulong ang pagdududa, kapag tila mabagal ang galaw ng mundo sa labas, balikan mo ang katotohanan ito. Nakaalin na ako sa himalang hinahanap ko. Sabihin mo. Isulat mo. Isabuhay mo. Hindi mo na kailangang pilitin ang kahit ano. Naipunla na ang binhi. Kumikilos na ang universo. At ikaw, Gemini, ay nakatayo sa sentro ng isang bagay na tunay na mahiwaga. Magkomento sa ibaba, handa na akong tanggapin ang aking himala. Hayaan mong masaksihan ang iyong intensyon ng iba, ng espiritu, ng mga bituin. Dahil minsan, isang bagay lang ang hinihingi ng universo mula sa iyo. Isang totoo, taos pusong At nasabi mo na ito.